Nakikita ko na kailangan ko nang lumabas dito para pumatay ng isang nilalang na nanggugulo sa mundo ko. Bumangon ang tagapagbantay mula sa lupa, naglakad ng marahan palabas, mula sa kanyang tahimik na lungga, at dahan-daang pinalakas ang kanyang ki. Di tulad ng ibang nilalang dito na umaasa sa kaluluwa ng liwanag para mabuhay, ang tagapagbantay ay nagpapalakas lamang sa pamamagitan ng pagtulog at pagpatay ng mga kaluluwang alagad niya. Tagapagbantay, ikinagagalak kitang makitang bumalik. Kumusta ang iyong mga araw? Huwag mo na akong tanungin ng ganyan, sabihin mo na lang ang mga mahahalagang bagay sa akin. Naramdaman mo ba kung paanong maraming kaluluwa, pati na ang mga makapangyarihan, ay nawala dahil sa isang nilalang? Naramdaman ko, pero ayaw kong istorbohin ka. Natatakot akong baka magalit ka, dahil alam ko ang kaya mong gawin. Patawarin mo ako sa di ko pag-abiso agad. Dahil doon, hinigpitan ng tagapagbantay ang kanyang kamao. Di kita mapapatawad. Hindi ko pinapatawad ang mga nagkakamali, pinatamaan niya ng suntok ang kanyang lingkod, na unti-unting naging abo. Bakit mo ako ginanito? Matapos ang lahat ng taon ng paglilingkod ko sa'yo, maghihiganti ako sa'yo, tandaan mo yan. Ito ang huling salita niya bago siya tuluyang nawala, isa kang tanga na lingkod, wala na ang iyong katawan, hahaha. Matapos mapuksa ang lingkod, tumakbo ng mabilis ang tagapagbantay papunta sa anghel. Nakakainis, nawala na ang gintong sibat ko, mahirap na ito. Habang nagdadalamati ang anghel, lumapit ang mas maraming kaluluwa para nakawin ang kanyang enerhiya. Pero, di tulad ng dati, biglang lumayo ang mga kaluluwa sa anghel, tila sobrang natatakot. Ngayon na tinalo ko ang mga malalakas, natatakot na silang harapin ako muli. Tumakas na ang mga kaluluwa, at biglang sumigaw ang isa, umalis na kayo dito. Nagising na ang tagapagbantay, at sobrang galit. Di ko alam kung paano ko siya tatalunin, pero kailangan kong tapusin ito, dahil malayo na ang narating ko. Handa na sa laban si Daishinkan, at naghihintay sa mabilis na nilalang. Nang malapit na, naramdaman ng anghel ang mapamuksang enerhiya at napakalakas na kapangyarihan nito, na lubos siyang naparalisa. Ano ito? Mas malakas pa ito kaysa sa inaasahan ko. Di ako sinabihan ng aking ama tungkol dito, ikaw pala ang nagdudulot ng kabuluhan sa aking daigdig, ikaw ay isang simpleng anghel lamang. Teka lang, ikaw ay hindi lamang isang simpleng anghel, kundi ang kasama ng pinakamakapangyarihang si Zeno-sama. Pero paano ka napadpad dito? Naiintindihan ko, kilala mo pala ako. Kung gayon, mas makabubuti pang sumuko ka na lang bago kita tuluyang patayin. Dahil doon, sobrang natawa ang halimaw. Hahaha, nakakatawa ka talaga. Ang halimaw, gamit ang kanyang bilis, ay lumikha ng isang malaking bilog, sa paligid ng anghel at sunod-sunod na sumuntok. Tinangka ng anghel na gamitin ang kanyang mga pakpak bilang panangga, ngunit walang epekto ito, at isa pang suntok ang tumama sa kanyang mukha, na nagpalipad sa kanya na parang isang tae, at bumakat sa mga guho, at gamit ang kapangyarihan ng isip, hinayla ng lalaki ang katawan ni Daishinkan sa kanyang palad. Kumapit ang anghel sa mga bato upang hindi mahila, ngunit hindi ito sapat dahil sa lakas ng kapangyarihan ng isip ng halimaw. Nagawa niyang hilahin ito pabalik sa kanyang kamay, ngunit bago pa man mahuli ang anghel, muling ginamit niya ang kanyang kakayahan. Ilang balahibo mula sa kanyang pakpak ang tumalsik, inilunsad bilang mga projectile sa mukha ng halimaw. Lumikit ang mga balahibo sa matigas na balat ng bantay at pagkatapos ng ilang segundo, nakaranas siya ng matinding electric shock. Habang nakakaranas ng electric shock ang halimaw, at tumigil na si Daishinkan sa pagkahila sa kanya ng kapangyarihan ng isip ng halimaw at nahulog sa lupa. Ngayon na siya'y paralisado dahil sa aking electric shock, kailangan ko nang samantalahin itong pagkakataon, upang atakihin siya at wakasan ang kanyang buhay. Agad na tumalon ang anghel pasugod, at pinuno ang kanyang kamao ng banal na enerhiya, na nagliyab ng kulay ginto at nagbigay liwanag sa madilim na lugar. Ito ang Glow of the Divine Angel. Isang malakas na suntok ang tumama sa halimaw. Binigyan ng anghel ng malakas na diin ang kanyang suntok upang wasakin ang matigas na balat nito. Ngunit habang tumatagal, nawawalan ng lakas ang anghel, kaya tumingin ang halimaw sa kinaroroonan ng anghel, at biglang nawala ng ilang segundo at pagkatapos ay lumitaw sa harap ng anghel, at sinuntok ang tiyan ng anghel, at itinapon ang anghel sa langit, ngunit sa kabila ng sakit,
muling sumugod ang anghel laban sa halimaw, at ginamit ang aktibong enerhiya sa kanyang kanang kamao. Ngunit nang makita ng bantay na pasugad ang anghel, pinigilan niya ito gamit ang kanyang palad, at agad na nawasak ang enerhiya ng anghel. Ang halimaw ay sinamantala ang pagkakataon na hawak niya ang kamao ng anghel, agad niyang sinimulang wasakin ang kamay ng anghel unti-unti. Nakita ito ng anghel at umatras. Unti-unti nang nagiging buhangin ang aking kamay, at kung magpapatuloy ito, ang aking katawan ay magiging ganoon din. Ama, paano mo nagawang ikulong ang taong ito dito? Hindi lang siya malakas, mayroon din siyang kakayahang gawing alikabok ang anumang bagay. Nang malapit nang maging alikabok ang kanyang kamay, at bago pa man maabot ng teknik ang kanyang katawan, pinutol ng anghel ang kanyang kamay sa kanyang sariling kagustuhan, at napigilan ang teknik ng lalaki. Dahil doon, maraming dugo ang lumabas sa kanyang braso, ngunit nagawa ng anghel na isara ang sugat gamit ang kanyang liwanag. Ngayon, isa ka na lang walang silbing anghel, na may isang braso na lamang, nakaligtas ka, ngunit paubos na ang iyong swerte. Kung nasa akin lang sana ang aking sibat, marahil ay naiba ang takbo ng laban na ito. Nang naglakad na ang halimaw patungo sa anghel, ang anghel ay hindi na alam ang kanyang gagawin. Nagawa mong patayin ang napakaraming kaluluwa ng mag-isa, ngunit laban sa akin, wala kang nagawa. Unti-unting winawasak ng halimaw ang katawan ng anghel. Lumaban ka sa akin anghel, dahil ilang sandali na lang at tuluyan ka ng maglalaho. Yumuko lang si Daishin Kan sa harap ng lalaki, at dahil dito, mas mabilis na nagiging alikabok ang kanyang katawan. Sa kabilang banda, Master, kung ito na nga ang wakas ng iyong anak, tila naman sobra-sobra na ang pagsubok na ito para sa kanya laban sa bantay ng mundong iyon. Hindi ganoon katanga ang anak ko para hayaan lang na mapatay siya ng halimaw na iyon, dahil may itinatago pa siyang isang bagay na inilaan niya para sa ganitong pagkakataon. Ano ang sinasabi mo? Nagamit na ng iyong anak ang gintong sibat at halos naubos na ang kapangyarihan niya. Wala na siyang magagawa, manood ka na lang. Sandali lang Master, huwag mong sabihing gagamitin niya iyon. Malapit na ang katapusan ng iyong buhay. Hanggang sa muli, mahinang anghel. Nagkakamali ka. Hindi ako mamamatay nang hindi ginagamit ang teknik na ito. Ito ang Blessing of the Great Angel. Isang malakas na gintong enerhiya ang bumagsak sa anghel, at sa itaas niya, isang higanteng anghel ang naglalahad ng respeto at takot ang lumitaw. Binitawan ng halimaw ang leeg ng anghel, at umatras ito. Gumaling ang mga pakpak ng anghel kasama ang kanyang braso. Imposible ito. Nagawa niyang baligtarin ang aking teknik. Baka gumagamit siya ng isang pinagbabawal na teknik. Hindi ako sigurado doon, ngunit tiyak na ito'y isang napakalakas na kapangyarihan, at upang magamit niya ang kanyang kapangyarihan sa ganitong antas, kailangan niyang may isakripisyo, makikita ang gintong aura ng anghel sa buong katawan niya. Panahon na para pagbayaran mo ang kahihiyang idinulot mo sa akin. Si Daishin Kan ay mabilis na susugod sa halimaw, at magsisimula silang maglaban sa buong lugar ng kawalan. Ang ibang mga kaluluwa ay makakakita lamang ng dalawang enerhiya, na nagbabanggaan sa lahat ng oras sa hindi kapani-paniwalang bilis. Magsisimula ang anghel na maghagis ng ilang keyballs sa halimaw, ngunit hindi tulad ng normal na keyballs. Kapag nagbanggaan, nagdudulot ito ng malaking pagkasira. Maiipit ang halimaw sa keyballs, at sa isang pitik lang ng kamay ng anghel, agad na sumabog ang mga ball ang enerhiya, na nagawang masira ang matigas na balat ng halimaw, at patuloy na sinasaktan ni Daishin Kan ang halimaw habang siya ay sumasalag lamang, nang biglang, dalawang halimaw na binubuo ng ilang mga kaluluwa ang lumabas mula sa espada ng lalaki, at sinubukang saktan ang anghel, at habang nakikipaglaban ang anghel sa mga halimaw na iyon, naisip ng halimaw, tiyak na isinusugal ng tanga na ito ang malaking bahagi ng kanyang buhay para lang maging mas makapangyarihan. Tingnan natin kung gaano katagal magtatagal ang katangahan niya na ito. Ito ang aking teknik, Mind Vortex of Souls. 50,000 na kaluluwa ang magtitipon, na nagpadala rin ng brainwaves sa maraming iba pang mga kaluluwa, kaya mula sa isang sandali hanggang sa susunod, mararamdaman ang malakas na pagyanig, na mararamdaman sa buong mundo ng kawalan. Isang hukbo ng mga kaluluwa ang papunta sa anghel at hindi ito mabilang sa rami. Bilang bantay ng mundong ito, may sapat akong kapangyarihan para makontrol ang anumang kaluluwa na napunta sa mundong ito. Matapos ang ilang sandali, nagtagumpay si Daishin Kan na talunin ang dalawang halimaw,
Ngunit napagtanto niyang may paparating na malaking hukbo. Nakakainis ka, ito ay pandaraya, hindi patas ang laban na ito. Ano ang sinasabi mo? Tanga na anghel, ginagamit ko lang ang teknik ko. Mabilis na sumugod ang mga kaluluwa laban sa anghel, ngunit madali lang silang tinalo ni Daishinkan. Sa kabila nito, paubos na ang oras ng teknik ng anghel, at sa bawat paggamit niya ng pagpapala ng anghel, lalong nanghihina ang kanyang katawan. Isang bundok ng mga kaluluwa ang sumubok na nakawin ang kanyang enerhiya. Dahil dito, galit na tumayo ang ama ng anghel mula sa kanyang upuan. Ikaw ay isang tanga, anak, mauubos na ang iyong pinagpalang oras. Gumawa ka ng matalinong hakbang. Ang sinabi ng ama ng anghel ay maririnig sa buong mundo. Ama, hindi mo na kailangang sabihin pa sa akin. Dahil hindi ako tanga, tandaan mo yan. Agad na naglagay si Daishinkan ng enerhiya sa lupa, sa planadong punto. Ang lupa ay yumanig na parang bulkan, at ang enerhiya na kanyang inilagay ay sumabog, at nagtagumpay siya sa patay ng karamihan sa mga kaluluwa, at ang iba pang natitirang mga kaluluwa ay papatayin niya gamit ang kanyang mga balahibo at kamay. Tama na ang larong ito. Hindi ko nasasayangin pa ang pagpapala ng ganito. Nang biglang, isang higanteng mga kamao ng anghel ang lumitaw sa langit. Sinimulan niyang kontrolin ang mga kamaong ito para durugan ang bantay. Sobrang nagulat ang bantay at tumanggap ng napakaraming suntok. Hindi ito maaari. Ang batang anghel na ito, ay anak ng hinayupak na nagkulong sa akin dito. Ngayon gagawin ko siyang kaluluwa para maging alipin ko. Sumigaw ng malakas ang halimaw. Ikaw na walang hiya na nagkulong sa akin, tingnan mo kung paano ko tatapusin ang buhay ng iyong anak, at agad niyang pinataas ang kanyang kapangyarihan. Hindi ko akalain na mayroon siyang ganito kalakas na kapangyarihan. Naiintindihan ko na, ngayon, ako na ang bahalang pumatay sa kanya.